Sir, baka gusto nyo pong tingnan ang aming insurance? Wag na, salamat. Tingnan nyo lang po, napakalaki ng matitipid nyo rito. Wag na po. Sabi ng ayaw ko. Ipapaliwanag ko lang po ng maigi ang aming produkto. President Kian, sa wakas, nagkita rin po tayo. Ang insurance plan na ito ay talagang bagay na bagay para sa inyo. Maraming salamat po, maraming salamat. Mag-iingat po kayo, President Kian. Tawagan nyo lang po ako kapag kailangan nyo ng tulong. Ako po si Shaoli. 3 buwan na walang benta, pero ang isang ito ay sapat na para sa 3 buwan. Huling araw ko na bilang Li Guangming at nagawa kong ibalik ang swerte. Siguradong magtatagal ako sa trabahong ito. Yes, sa wakas, ang galing ko. Baliw yata to. Hehe, President Wang? Ikaw pala yan. manahimik ka. Pasensya na po, President Wang. Wala akong nakita. Mauna na po ako. Sige po, mauna na ako. Hinto! Li Guangming, tanggal ka na sa trabaho. Iligpit mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Bakit po? Anong bakit? Wala kang kwentang basurang nakatapos lang sa mumurahing paaralan. 3 buwan ka na rito pero kahit isang benta wala ka pa ring nagagawa. Kung hindi kita palalayasin, ano ang akala mo sa akin? Si Wang Meili, isang foundation para sa kawanggawa. Minig ka ng mabuti. Ngayon na, agad-agad, ilayasan mo. Itong lugar na ito. May nakuha na akong benta. Sabi nyo, basta maabot ko ang target sa loob ng 3 buwan, ayos na. Sapat na ang isang bentang ito para sa target ko sa 3 buwan, kaya magiging regular na ako sa trabaho. May benta ka na kamo? Opo, totoo po yan? Sinong may sabi? May nakakita ba? Makinig ka sa akin. Ikaw na walang silbi. Lumayas ka. Umalis ka na. Wang Meili, personal ang ginagawa mo sa aking panggigipit. Bakit? Ano ba ang magagawa mo sa akin? Wang Meili, pagbabayarin kita. Duwag ka naman pala eh. Maglaho ka sa harap ko. Lumayas ka. Narinig mo ba ako? Sa industriya ng insurance, wala ka ng puwang kahit kailan. Tingnan mo muna ang sarili mo. Kung sino ka, lakas ng loob mong suwayin si Manager Wang. Alice, Manager Wang, wag na po kayong magalit. Sa inyo lang po talaga, kahit galit kayo, ay napakaganda nyo pa rin. Loko ka. Ang galing mo talagang magsalita. Sa'yo na ang kontrata niya. Hoy! Wang Meili, masyado kang mapangapi. Umalis ka na rito. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ni Xiao Huzi nang maayos ang lahat. Tandaan ninyong dalawa, balang araw kapag mayaman na ako, bibilin ko ang kumpanyang ito at paluluwalhatiin ko kayong dalawa sa harap ko para humingi ng tawad. Ikaw? Kahit maghimala pa, hindi mo iyon mabibili. Hihintayin ko na lang ang pagtawag mo sa akin ng tatay. Li Guangming, ang ingay mo. Nasaan ang mga security? Opo, Sandali, teka, tara na. magbabayad kayo. Bitawan niyo ako. Batang Master, matagal na po kayong hinahanap ni Sir. Anak, ako ang tatay mo? Sa wakas ay nahanap na rin kita. Opo, Hindi po. Sir, may problema ba kayo? Kung kani-kanino kayo lumalapit para magpanggap na tatay, ako kaya ang tatay mo. O sige, tatanungin kita. Ang pangalan ng nanay mo ay Lan Katie? 22 anyos ka na ngayon? At may nunal ka sa loob ng kanang hita mo, tama ba? Paano nyo nalaman yan? Talagang ako ang tatay mo? Ako si Li Tianhao, anak. Sabi nang huwag nyo akong tawaging anak eh. Ano ulit ang pangalan nyo? Li. Li Tianhao? Oo. Siguradong pakanalang ito ng mga TV show para pagtripan ako, di ba? Nasaan ang mga kamera? hala Batang Master. Ibig sabihin, talagang ang ikaw si... Handa na ba iyan? Wala akong oras para makipaglaro sa inyo rito.
Ang tagal naman yatang bilhin ng kumpanyang iyan. Batang Master, medyo mabilis ang mga pangyayari. Pero ang inyong mga hiling ay halos tapos na po. Talaga? Guangming, hindi ako pwedeng magtagal dito ngayon. Magpapadala ako kay Shishi para tulungan ka. Kapag natapos na ang 2 araw na ito, bibisitahin ko na ang nanay mo. Batang Master, saan na po tayo pupunta ngayon? Pupuntahan natin sina Wang Meili at Zhao Hu para pagbayarin sila. Opo. Ikaw lang pala ang basura na to. Sino ang nagpapasok sa iyo? Paano ka nakapasok? President Wang, ako na ang bahalang magtaboy sa walang kwentang ito para sa inyo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Li Guangming, saan mo naman nakuha ang babaeng bodyguard na to? Nababaliw ka na ba talaga? Ang ganda niya ha? Zhao Hu, Kahit gaano pa siya kaganda, mas lamang pa rin ang inyong kariktan, President Wang. ikaw, paalisin mo silang dalawa. Dito, Lumabas kayo. hoy, Sabi ko lumabas na kayo. Bilisan nyo. President Zhao. Bilisan nyo. Ano? Kami ang Kami ang palalabasin niyo. palalabasin nyo. Ilang taon na ba siya? Siya pala iyon. Tumigil kayo. Tumigil ka. President Wang, huwag po kayong mag-alala. Ngayon din ay palalayasin ko na ang walang kwentang taong ito. Anong sinasabi mo? Tumahimik ka. President Wang, anong ginagawa mo? Pasensya na po. Hindi ko agad nakilala ang mahalagang tao na nasa harap ko. Naging bulag ako. Kakalait lang niya sa akin na wala akong kwenta. Hindi. Siya ang walang kwenta. Ang mga ganitong tao ay hindi dapat manatili sa kumpanya natin. Zhao Hu, santi ka na sa trabaho? Alis. Sinunod ko lang naman po ang utos nyo, President Wang. Hindi nyo po ako pwedeng ilaglag ng ganito. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Hindi ako yon. Wala rin naman akong sinabing paalisin siya. Hi, President Wang? Mukhang wala pa rin talaga akong halaga rito. Mababa pa rin ang tingin niyo sa akin. Hinding-hindi ko po gagawin yon. Ako ang mababa ang uri. Ako ay... Oo nga pala. Nasaan na ang dati mong asawa? Anong sinasabi nyo? Hay nako, mukhang gusto mo na talagang ayusin ang mga gamit mo at umalis. Nasa labas po siya. O sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pumunta ka sa labas ngayon at isigaw mo. May relasyon kami ni Mayang at kinalaban namin si Li Guangming. Ikaw naman, Zhao Hu. Pumunta ka rin sa labas at isigaw mo. Nagbulag-bulagan ako. Li Guangming ay aking ama at ako ay isang walang kwenta. Anong sinasabi mo dyan? President Wang, hindi natin siya dapat pinagbibigyan. Hindi pwedeng... Manahimik ka. Batang Master. Boss, Oh. Oo nga pala. Deserve mo ba na gamitin ang pangalan ng ating The Li family? Zhao Hu, pumunta ka na sa labas at isigaw. Isa akong masamang tao, isang duwag at mapanliit sa kapwa. Li Guangming, uulitin ko. Sino ka ba sa akala mo? Nagpapanggap ka lang ba? Ngayon ay tuturuan na kita ng leksyon. President Wang, ipaghiganti kita ngayon. Tumahimik ka na. Ang taong ito ay ang bago nating tagapangulo sa kumpanya, si Mr. Li Guangming. Inagaw ko ang kliyente ni Li Guangming. May relasyon kami ni Mayang at siniraan namin si Li Guangming. Isa akong basura, walang hiyang hayop, duwag, at mukhang pera. May relasyon kami ni Mayang para pagtaksilan si Li Guangming. Isa akong walang kwenta, walang hiyang tao, at isang duwag. Hay, ang sarap sa pakiramdam. Shishi, napakasarap talagang magkaroon ng maraming pera. Pasok. Chairman Lee, ngayon po ba ay hahayaan nyo na kaming manatili sa kumpanya? Dahil nangako ako sa inyo, tutuparin ko iyon. Chairman Lee, napakabait nyo po at mapagpatawad. Huwag nyo na po kaming parusahan na mga maliliit na tao lamang. Tingnan nyo ang inyong porma, halatang hindi kayo ordinaryong tao. Dati po ay talagang naging bulag kami sa katotohanan. Naku po, Binigyan ko rin kayong dalawa ng bagong pwesto pagkatapos ng lahat, naging magkatrabaho naman tayo sa iisang departamento. President Lee, isang bagay lang ang masisiguro ko. Ako, si Zhao Hu, ay magiging parang inyong aso. Kahit anong iutos nyo, susundin ko po kayo. Mahusay, mahusay talaga. Chairman Lee, mula ngayon ay gagawin ko ang lahat para sa inyo. Ako ang magsisilbing inyong mata sa loob ng kumpanya. Napakahusay. Ang dalawang trabahong ito ay personal kong pinili para sa inyo.
Jiaohu, hindi ba't gusto mong maging aso ko? Kaya magtrabaho ka sa pinto bilang security guard. Wang Mei, gusto mong maging mga mata ko, kaya pumunta ka sa banyo para maglinis. May tao may utang sa kumpanya ng 2 milyong dolyar at may nang-agaw din ng negosyo ng iba. Chairman Lee, huwag po kayong mag-alala. Bilang security guard, hinding-hindi ko po hahayaang may pumasok na masamang tao sa kumpanya. Sige, Chairman Lee, makakaasa po kayo. Basta't nandito kayo sa kumpanya, ang tubig sa banyo ay kaya kong inumin. mahusay, mahusay. Sige, magsipunta na kayo sa mga gawain nyo. Sige po. Halo, Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Binayaran ko na kayong lahat. Magkano pa ba ang gusto niyo? Matagal ko na yung nabayaran. Anong ginagawa mo? Bayad na ako sa inyong lahat. Guangming! Tigil. Lan KD, may anak ka pa pala. Kapag wala kayong pera ngayon, parurusahan ko kayo ng husto. Anak, tumakbo ka na! Takbo, walang makakaalis dito ngayon. kung gusto mo ng pera, kailangang malinaw kung para saan ang perang iyan. Ang nanay mo, humiram sa amin ng 30,000 dolyar noong 3 taon na ang nakakaraan at pagkalipas ng 3 taon, hindi pa rin siya nagbabayad. Anong para saan na pera? Ma, totoo ba ito? Oo. Nangutang ako para sa pag-aaral mo. Pero nabayaran ko na yon. Sabi niyo noong 3 taon na ang nakaraan. 40,000 dolyar lahat, kasama na ang interes. At matagal ko na iyong naibigay sa inyo. 40,000? Uy, itong mga tauhan ko, hindi ba kailangan ng pera para mabuhay sa araw-araw? Nitong mga nakaraang taon, ang mga pangangailangan namin, sa tingin mo hindi kailangan ng pera? Sa tingin mo papayag kami sa 40,000 dolyar lang? Sinasabi ko sa iyo, 200,000 dolyar ang dapat mong ibayad ngayon at kung wala kang maibibigay, sa ganda mong iyan, sumama ka na lang sa amin at humanap ng paraan para mabayaran ang utang mo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Bakit? Lalaban ka ba? Sinasabi ko sa iyo, ang bayaw ko ang pinakamalaking tao sa lungsod, siya ang general manager ng buong Fu Security Company, kaya dito sa lugar na ito, wala akong kinatatakutan. Dalhin niyo na siya. Hoy, Guangming! Guangming! Bitawan niyo ako! Ano bang ginagawa niyo? Puwe, sinasabi ko sa iyo, paniguradong magsisisi ka. Magsisisi? Kung gayon, uunahin muna nating tapusin ang lakas mo. Madam, Ma. Ma! 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 Doktor, okay lang ba ang nanay ko? Sigurado po ba kayong hindi na kailangang pumunta sa ospital? Batang master, huwag kayong mag-alala. Ayos lang po ang ginang. Ang dala naming medical van ay mas kompleto pa kaysa sa kagamitan ng ospital. Magiging maayos na rin ang ginang pagkatapos ng 2 araw na pahinga. Shishi, kamusta na? na-check ko na. Ang bayaw niya ay si Zufu, isa siyang tao na mahirap kalabanin. Tara. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sa tingin ko ay naghahanap ka ng gulo. Sasabihin ko sa bayaw ko na pagbayarin kayong lahat. Sinasabi ko sa iyo, ikaw at ang nanay mo, tapos na kayo. Bayaw, Ikaw ba ang lalaking nanakit sa bayaw ko? Ako nga. lagot ka na. Sige, sa lungsod na ito, walang sinumang nangangahas na sakta ng mga tauhan ko. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin? Tapos hayaan mong makasama ko ang babaeng ito ng isang araw at baka pag-isipan kong palampasin ang ginawa mo. Hihingi ng tawad? Hinding-hindi ako, si Li Guangming, hihingi ng tawad sa isang hayop. Sige, ang tigas talaga ng loob mo, ano? Sige, kapag natalo na kita at hindi ka na makagalaw, tingnan natin kung matigas pa rin ang pananalita mo. Sugurin siya. Sugod! Tapusin niyo siya. May balak ka ba talagang saktan ako? Hinding-hindi mo kakayanin ang matindi kong galit. Matinding galit?
Ha ha ha! Tama ba ang narinig ko? Tumingin ka muna sa salamin. Napakayabang mo. Hubaran nyo nga ang taong iyan. Ha ha ha, President Lee! Wag! Teka, huminto kayo. Tigil! Bayaw, President Lee, nagsimula tayo sa hindi pagkakaintindihan. Pwede niyo po ba akong patawarin? President Zhu, ang ganda po pakinggan ng mga sinasabi nyo. Kung saktan ko kaya ang nanay mo ng malala, sa tingin mo ba ay matatapos iyon sa isang salita lang? Ano? bayaw, anong nangyayari sa iyo? Gantihan mo na. Tumahimik ka nga. Wala ka na bang ibang alam gawin? Siya ang bago nating chairman. Ang bobo mo. Bayaw, hindi maaari. Mahirap lang ang lalaking iyan. Nangutang pa nga siya sa atin. Huwag kang magpapadaya sa kanya. Chairman Lee. Miss Shishi po. Tabi, paraanin niyo kami. Miss Shishi, siya ba ang si Chairman Lee? Ano sa tingin mo? Chairman Lee, ako ang nakatalaga sa Kwanbo Security. Pangalan ko po ay San Kwanbo. Pasensya na po kung nahuli ako. Pagkakamali ko po ito. Sino ba naman ako para magreklamo sa iyo? Pero itong tauhan nyo po, balak sana akong hiyain kanina. Ikaw si Salado ka na. At isa pa, alam ko ang tungkol sa pagnanakaw mo, ang pagpayag mo sa mga kamag-anak mong pagsamantalahan ng kumpanya, pati na ang tungkol sa pagpapautang mo ng labis-labis. Naimbestigahan ko na ang lahat ng iyan. Ju Fu, humanda ka sa akin. Sandali! Sandali! President Lee? Ako. Alam ko na pong nagkamali ako. President Zhu, itong bayaw nyo po. Gusto niya sana akong saktan. Kanina lang. Hala? Ano po ulit yung sinabi nyo? Sabi mo tingnan ko muna ang sarili ko sa salamin. Lumayas ka. President Lee, huwag na po kayong maabala rito. Ipauubayan niyo na po ito sa akin. Kayo, bakit nakatunganga lang kayo riyan? Kalad ka rin niyo na siya palabas. Sandali! Kayong mga walang ginagawa rito, magsilayas na kayo. Parang awa niyo na. Batang Master. Ma, gusto kanyang makita. Alam ko namang darating ang araw na ito. Kaya siya ba talaga ang tatay ko? Bakit mo ba siya iniwan noon? At isinama ako sa ganitong uri ng pamumuhay? Ako, KD, Guangming, lumabas ka muna. Shishi, ano ba talaga ang nangyari sa kanila noon? Pasensya na Batang Master. Hindi ko rin alam ang buong detalye. Naging mahirap ang pagpapalaki sa akin ni Mama nitong mga nakaraang taon. At kailanman hindi ko naisip na maaari pala akong maging anak mayaman. Samantalang hindi naman pala niya kailangang magpakahirap ng ganito. Ma. Ma, sinaktan ka po ba niya? Li Tianhao? Nangahas ka talagang? Umalis ka na. Ayaw ko na uli kitang makita. Hindi pa ba sapat na sinira mo na ang buhay ko? Bakit ka pa pumunta rito? KD, maniwala ka sa akin? Totoong mahal kita. Lumayas ka. Lumabas ka muna po. Kakausapin ko lang si Mama. Ma, ano po ba ang nangyayari? Siya po ba talaga ang tatay ko? Guangming, tama ka. Siya nga ang tunay mong ama. Kwento pa iyon noong mahigit 20 taon na ang nakakalipas. Noong nagtatrabaho pa ako sa Lee's Textile Mill, ay may dumating sa pabrika na isang gwapong binata, ngunit parang hindi siya marunong sa mga ginagawa niya. Dahil isa akong mahusay na manggagawa, itinalaga ako bilang tagapagturo niya. Nahulog ang loob namin sa isa't isa habang nagtatrabaho, at nagpakasal din kami. Pagkatapos, isang araw, nalaman kong nagdadalang tao ako. Kaya hinanap ko ang papa mo para sabihin ang tungkol dito. Ikaw ba sila ang KD? Sino po kayo? Nanay, Huwag mo akong tawaging nanay. Ang katulad mo, ambisyosang mapabilang sa pamilya The Lee family. Masyado pala kitang minaliit noon. Nagawa mong linlangin ang anak ko para nakawin ang marriage registration at magpakasal sa kaniya. hindi po totoo yan. Ang makipag-usap sa isang taong gaya mo ay pagsasayang lang ng oras ko. Lan KD, narito ang $1,000,000. Iwanan mo ang anak ko. Ang pagiging asawa ng tagapagmana ng The Lee family ay hindi para sa iyo. Pero mahal namin ni Tianhao ang... Ha 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 ha.
Tunay na pag-ibig ka mo? Marami na kaming nakilalang babaeng gaya mo dito sa Dali family. Kung matalino ka, kunin mo ang pera at umalis ka na. Dahil kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Teka, nga pala, matatanda na ang mga magulang mo. Binabantaan niyo po ba ang buhay ng mga magulang ko? Binibining Lan, paano naging banta yan? Bilang isang babae, binibigyan lang kita ng mabuting payo. Ang posisyong iyan, sa tingin mo ba ay mapapanindigan mo? Pero sa sitwasyon ko ngayon, Sa tingin ko itong si Binibining Lan ay sadyang matigas ang ulo. Kung ganoon, bibigyan kita ng isang regalo. Ayan. Anong nangyari pagkatapos niyon? nakita ko si Li Tianhao na may kasamang babae, magkayakap silang dalawa. Sabi ng nanay niya, ang babaeng iyon ay ang anak ng chairman ng International Trade Group na Zhen Group na si Zhen Ruyi. Magkakilala na sila noon, kaya pumayag na ako sa gusto niya. Pero hindi ako kumuha ng kahit isang sentimo sa kanya. Pagkalipas ng ilang panahon, nabalitaan ko na lang na kasal na sila. Kahit isang simpleng kasal ay wala kami ni Li Tianhao, samantalang ang sa kanila ay napakagarbo. Ma, hindi na ba siya bumalik para hanapin ka? Umasa rin ako. Umaasa ako na babalik siya para hanapin ako. Na sana ay sabihin niyang lahat ng iyon ay hindi totoo. Pero hindi na bumalik si Li Tianhao hanggang sa isilang kita at nang umalis tayo, wala pa rin siyang paramdam. Kaya Guangming, galit ako sa kanya. Kung ganoon, bakit siya bumalik ngayon? Ikaw ang natatanging lalaking apo ng pamilya ni the Li family. Yan ang mismong sinabi sa akin ni Li Tianhao. Ma, dapat ko bang tanggapin ang perang ibinibigay ni Li Tianhao? Senyor, Nako, wag mo akong tawaging ganyan. ano po ang ibig ninyong sabihin? Shishi, bakit kaya ganoon ang ugali ng tatay ko? Sa bagay, hindi ko naman dapat itinatanong ito sa iyo, siya pa rin ang boss mo. Hindi po. Mula nang pagsilbihan ko kayo, kayo na ang tanging boss ni Shishi. At ang Shishi na ito ay para lang sa inyo. Sa totoo lang, sa tingin ko, mapagmahal pa rin si Chairman Lee. Mula nang maghiwalay sila 20 taon na ang nakararaan, hindi na siya nag-asawang muli. Sa loob ng maraming taon, wala rin siyang ibang nakasamang babae. Pero trinaydor niya pa rin ang mama ko. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong piliin. Ano po ang sabi ng inyong ina? Sabi niya matanda na ako at hinahayaan niya na akong magdesisyon para sa sarili ko. Opo. Senyor, nakaalis na ng bansa si Chairman Lee. Hay, mukhang hindi talaga para sa akin ang yaman. Pati ang malaking oportunidad ay nawala na, ngayon ay wala na talaga akong pagpipilian. Shishi, maaari ka na ring umalis. Pero senyor, Iyon ang sinabi niya. Kaya umalis na si Li Tianhao at sinabihan ka bago siya umalis na magtayo ng negosyo? Shishi, magsalita ka na. nag-iwan ng amo para kay Batang Master ng pondo para sa negosyo. Ang perang ito ay dapat gamitin sa investment o pagnenegosyo at hindi pwedeng gastusin kung saan-saan. Kung mapapatunayan na ginamit mo ang kahit isang bahagi para sa sariling luho, babawiin po ng amo ang lahat ng pera. Pero kapag naging matagumpay ang negosyo ni Batang Master, ibibigay po ng amo ang lahat ng kayamanan niya kay Batang Master. Kasabay nito, mananatili rin ako para tulungan si Batang Tuso siya, ayoko na ng perang iyan. Baliw ka ba? Anong sinasabi mo? Utang ito ng mga Dali family sa'yo. Patawarin mo si mama, nahirapan ka sa piling ko sa loob ng maraming taon. Ngayong gusto ng mga Dali family na magbayad, dapat lang nilang bayaran ng maayos ang anak ko. At isa pa, sa takbo ng isip mong iyan, siguradong babagsak ang mga Dali family kung ipapasa lang nila sa iyo, samantalahin mo ang pagkakataon na ito para sanayin ang sarili mo, dahil maganda iyon. Ma, bakit niyo po sinasabi iyan sa sarili niyong anak? Saka, kahit mag-iwan siya ng pera, magkano naman ang maiiwan niya sa akin? Wala kang pangarap. Ineng, ang pangalan mo ay Shishi, hindi ba? Sabihin mo sa kaniya, magkano ang iniwang pera ni Li Tianhao? 10 bilyong dolyar. Uy, Batang Master. Uy, Guangming! Magkano ulit? Sam, 10 bilyong dolyar? Batang Master, ito ang unang beses na haharap kayo sa publiko pagkatapos ninyong bilhin ang Fukang Group at maging pinakamalaking shareholder nito. Ang okasyong ito ay inorganisa ng boss ng Fenghua Group. Kilala siya sa lungsod na ito bilang isang matagumpay na negosyante. Wow, napakayaman pala talaga nitong Fenghua Group.
Maraming sikat na artista ang inimbitahan sa piging na ito. Dito sa lungsod na ito, walang sinuman ang hindi rumerespeto sa impluensya ng Feng Hua. Halika na. Bata, may tao na rito, humanap ka ng ibang lugar para kumain. Shishi, kumain ka muna. Maghapon ka na sa tabi ko. Hoy bata, isinama mo ba siya? Ipaubaya mo siya sa akin? Magkano ba? Dodoblehin ko ang bayad sa iyo. Sino ka ba sa palagay mo? Ginugulo mo ang pagkain ko? Talaga bang balak mo akong buwisitin? Ikaw. Ako ay ang anak ng tagapangulo ng Tianhai Group. Sino ka bang hampas lupa ka? Ibigay mo siya sa akin. Ikaw pala si Ginoong Xing? Pasensya na, at hindi kita agad nakilala. Mahal ko, sumama ka sa akin pa uwi ngayong gabi. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ikaw, nagawa mo akong saktan? Walang hiya ka. Masamang babae, nakuha mo pa akong saktan? Kilala mo ba kung sino ako? Sinaktan mo ako? Sinasaktan mo pa rin ako? Ano naman kung saktan kita? Ano naman? Kahit na laking duwag ako na si Li Guangming, hindi ko hahayaang ang babaeng mahal ko ay maging kawawa rin gaya ko. President Lee. Ito ang boss ng Feng Hua na si Madam Xiao Mei Hua. President Lee. Batang Xing. Pagbigyan niyo na ako ngayong araw. Kalimutan na natin ang nangyaring ito. Ayusin niyo na lang ang problema niyo ng pribado. Senyorito, parang may hindi tama sa nangyayari. President Lee, sa mahabang panahon, naririnig ko lang ang pangalan niyo pero ngayon lang kita nakilala. Mula nang binili niyo ang Fukang Insurance, naging sikat na kayo. Ganoon ba? Kung gayon, ano ang masasabi ni Miss Xiao? Ngayong unang beses mo akong makilala? Sa tingin ko po, hindi ordinaryong tao si President Lee. Dahil sa lakas ng loob mong kalabanin ng pamilya Xing, siguradong may pinanghahawakan ka. Tungkol sa akin, wala naman akong masyadong katangian. Ang tanging maipagmamalaki ko lang ay ang pagiging matapang ko. Sa mga ginagawa ko, mayroon akong isang prinsipyo na kung sino ang mabuti sa akin ay susuklian ko, pero kung sino ang nang-api, pagbabayarin ko. Kung gayon, binabati ko si President Lee para sa inyong matagumpay na simula at naway dumaloy ang yaman sa inyo. Binabati po namin si President Lee sa inyong tagumpay at naway maging masagana ang inyong negosyo. Salamat sa inyong mga pagbati. Iba ang ipinakita niyo ngayong araw. Talagang kakaiba po, young master. Siyempre naman, akala mo ba talaga ay mahina ang utak ni Li Guangming? Sa tingin mo ba ay hindi ko malalaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Wala talagang isip ang Xingtian na iyon. Tama po kayo. Si President Lee ang pinakamagaling. Siyempre. Hay, ano na ang balita sa nangyari sa Tianhai Group? Sa pagkakataong ito, ipakikita ko sa kanya kung sino ang kinakalaban niya. Ayon sa utos ng kliyente, tapusin na ang lalaking ito. Mapagkakatiwalaan ba ang taong ito? Espesyal na kinuha po siya ni Amo bilang bodyguard niyo. Isang kampiyon sa International Sanda Competition at may hawak na gold belt. Ang galing! Sino ang nag-utos nito? Si Xingtian ba? Gaano pa katagal bago ito matapos? Ngayong araw din. Ang kumpanyang ito ay mas komplikado kaysa sa sitwasyon ng Fukang. Sige. Li Guangming. Mahal ko, kilala mo rin ba siya? Si Li Guangming, classmate ko nung high school. Siya ang pinakamababa sa klase noon at siguradong una siya pagdating sa pagiging mahirap at mahina, di ba?
Ha? Baka naman isa siyang baliw. Hinabol-habol niya pa ako noon, nakakatakot naman. Li Guangming, humingi ka agad ng paumanhin sa girlfriend ko. Bakit to gagawin yon? Dahil isa kang talunan. Bakit? Nakalimutan mo na ba noong nagmamakaawa ka sa akin na huwag kang parusahan? Hindi ka karapat-dapat, maging siya ay hindi rin karapat-dapat. Li Guangming, sasabihin ko sa iyo, ako na ngayon ang Deputy General Manager ng Tianhai Group. Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Baka sakaling mapatawad kita. At dahil magkaklase tayo noon, ay mabigyan pa kita ng trabaho bilang guard o tagalinis. Zhao Kai, akala ko noon ay matalino ka. Bakit ngayon, matapos mong kumuha ng masamang babaeng yan, ay naging ganyan ka na kayabang? Oo nga pala. Ito ang sekretary ko. Ay naku, sa tingin mo ba ay papatol pa ako kay Suman? At ikaw naman Suman, malaking halaga ang ginastos ko para sa iyo noon, bagamat marami ka ring naitulong sa akin. Pero, totoong hindi ka na sapat para sa akin. Li Guangming, sinasabi ko sa iyo, kailangang lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Kundi, igibain ko ang bahay mo. Subukan mo lang. Tingnan natin kung gagawin ko. Guwardiya, Opo, sir. ilayo nyo na yan. Turuan nyo ng leksyon. Sandali, iwan nyo ang magandang babaeng iyan dito. Sa unang hakbang ko bilang tagapamahala ng Tianhai Group, sisibakin ko ang dalawang iyan. Pati rin ang isang ito. Opo. Hibang ba ang dalawang ito? Tagapamahala raw ng Tianhai Group? Hoy, Totoy, alam mo ba kung sino ang may-ari sa amin? Alam mo ba kahit kung nasaan ang opisina namin? Masyadong bata para mawala sa sarili. Kaka-lunch lang namin ni G. Shinggudong kanina. Pinuri pa niya ako dahil sa pagiging magaling sa trabaho kahit bata pa. Li Guangming, kakatanas mo lang ba galing sa mental hospital? Tama. Kaming dalawa ni Zhao Kai ang mga paborito ng may-ari dito. At isa pa, magpapakasal na kami. Hindi uubra dito ang sinumang malanding babae. Shishi. Ay, hindi ko akalain na may mag-iisip na agawin ng boyfriend niyang mukhang maligno. At may mga tao talagang napakahilig sa drama, parang ginawa na nilang trabaho ang pagiging mapanira. Naku po, dapat kang mag-ingat, baka balang araw ay bigla ka na lang, lokohin at ipagpalit ng lihim. Pero sa bagay, mukhang magbabago na rin ang panahon ngayon. Kunin nyo na siya at parusahan. Opo, sir. Tigil. Kayong dalawang hangal, lumayas kayo rito. President Ting po. Sino ka? Ako po ang Marketing Assistant General Manager, si Zhao Kai. Anong ginagawa mo rito? May ilang panggulo po ritong dumating at pinapaalis ko na sila sa mga security para turuan ng leksyon. Binibining Shishi. Siya ba si Chairman Lee? Batang Master, siya ang Executive CEO ng Tianhai Group, si Ding Haiming. Chairman Lee po. President Ding, ano pong ginagawa nyo? Isa lang naman siyang walang kwentang naghihirap. Tumahimik ka. Siya ang bago nating Tianhai Group. Ang bagong hirang na Chairman Lee, humingi ka agad ng tawad. Manager Ding, gusto nitong si President Zhao na paluhurin ako at pagyukuin para humingi ng tawad. Hindi ka pa ba hihingi ng tawad? President Ding, huwag po kayong magpabudol sa kanya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Humingi ka ng tawad. Gusto mo bang babaan ko ang rank mo ng 3 antas? Tignan ko lang kung sino ang magpapahingi sa kanya ng tawad. Secretary Lee, nandito na po kayo. Sino ka naman? Ako po ang Marketing Assistant General Manager na si Zhao Kai. Pinuri pa nga po ako ng chairman kaninang umaga. Siya po ang nanggugulo rito. Sa tingin ko po, ang chairman ng Tianhai Group, ang siyang may pinakamalaking kontribusyon, hindi kung sino-sinong hamak lang ang pwedeng manggulo rito. President Ding, may mensahe ang chairman para sa inyo. Hindi kung sino-sinong walang kwenta ang basta-basta papasok sa Tianhai Group. President Ding, pumili po kayo ng tamang kakampihan. Baka sa huli ay mapahamak lang kayo. Napakalakas talaga ng loob mo. Ako, si Li Guangming, ang may hawak ng halos lahat ng share sa Tianhai Group. Kaya anong karapatan ni Shinggudong na magmalaki? Shishi, tara na! Secretary Lee, sasabihan ko lang po ang chairman. Huminto ka. Sino ka sa akala mo? Para makipagkita sa chairman? Akala mo babagay ka rito? Tapos na ang lahat. Chairman Xing, oras na para bumaba ka sa pwesto. Ang pwestong ito ngayon ay hindi na para sa iyo. Bata, sinaktan mo ang anak ko kahapon. At ngayon, ay pumunta ka pa rito para hamunin ako. Tingin ko ay, talagang gusto mo nang mawala. Xing Tian, dahil dyan, dapat ko talagang pasalamatan si Chairman Xing dahil sa pagpapalaki ng isang walang awang hayop at walang modong nilalang.
Kahapon ng gabi ay itinulak niyo ako sa bingit ng kapahamakan. Ngayong maghihiganti kayo para sa inyong anak. Hindi ba't dapat lang na sumipot ako? Masyado niyo yata akong pinapahalagahan para pabagsakin ang aming fukang insurance. Nagdaos pa kayo ng ganitong pagpupulong. Kaya ngayon ay ililigtas ko naman. Ang Tianhai Group Chairman Xing, pakiusap, umalis ka na sa pwesto. Walang hiyang bata ka. Ang Tianhai Group ay sarili kong gawa. Akala mo ba makukuha mo ang kontrol sa kumpanya? Hay. Huwag mong kakalimutan na ang mga shares mo ay mas mataas lang ng 0.2 kaysa sa akin. Ang lakas pa rin ng boses ni Chairman Xing ha? Kahit 0.2 lang ang lamang, mataas pa rin iyon. Ngayon, ang Tianhai Group na ito ay sa akin na. Li Guangming, sumusobra ka na. Masyadong mapang-api. Bilang kinatawan ng Tianhai Group, ako ang bagong chairman at inanunsyo sa lahat. Simula ngayon, tinatanggal na si Director Xing Gudong sa lahat ng tungkulin sa grupo at magpapadala ng isang team upang simulan ng investigasyon. Li Guangming, akala mo ba talaga kaya mo akong galawin? Akala mo ba lahat ng taon ko rito sa Singgodong ay baliwala lang? Chairman, maayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, Chairman? Chairman, tumawag na kayo ng 911. Ngayon sa lahat ng mga direktor, sino pa ang may reklamo? Wala na po. Maliliit na shareholder lang kami. Susunod po kami sa inyo. Mabuti. Mayroon pa akong 2 anunsyo para sa mga tauhan. Shishi. Una, sisibakin na ang marketing vice manager na si Zhao Kai. Pangalawa, tatanggalin si Ding Haiming sa Tianhai Group bilang executive president. Ibang klase talaga kapag mayaman ang isang tao, pwedeng gawin ang kahit anong gusto. Tama ka dyan. Si Manager Ding dito sa Tianhai natin, nagtatrabaho ng husto at malaki ang naitulong sa atin. Hay, hindi ka nagkakamali. Kapag may pera, magagawa mo ang kahit ano. Sa katunayan, pera na lang ang tanging meron ako. Li Guangming, anong karapatan mong sisantihin ako? Sino ka ba sa akala mo? Sino ako? Ako na ang chairman ngayon? Kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo kung sino ang sisisantihin ko? Mga kagalang-galang na board of directors. Magkaklase kami ni Li Guangming at simula pa noong nag-aaral kami, isa na siyang basura. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para mabili ang mga shares. Talaga bang ibibigay ninyo ang kumpanyang ito sa isang taong lumaki sa squatters, walang pinag-aralan, walang silbi, at utak basurang katulad niya? May punto siya. Bilang miyembro ng Board of Directors, sa tingin ko dapat si Director Xing pa rin ang mamahala sa kumpanya. Hindi kami kampante na ipagkatiwala sa iyo ang Tianhai. Tama, hindi kami kampante. Gusto namin na si Director Xing ang patuloy na mamuno sa Tianhai. Chairman Xing, ito ba ang sinasabi mong malaking sorpresa para sa akin? Director Lee, nagustuhan mo ba? Ano man ang ginawa ko, ako ang may hawak ng pinakamaraming shares ng Tianhai Group. Ako ang pinakamataas. Kahit na ibigay ko pa ang kumpanya ngayon, sa inyong lahat. Sino ang makakapigil sa akin? Chairman, dali dalhin siya sa ospital. Chairman, dali sa ospital. Chairman. President Ding, pakibasa ang dokumentong hawak mo. Liham para sa paghirang ng tauhan, itinalaga ngayon si Ginoong Ding Haiming bilang itinalagang presidente ng Tianhai Group upang asikasuhin ang lahat ng usapin ng Tianhai Group, pati na ang paghirang at pagtanggal sa mga tauhan. Kailangan lamang ni Ding Haiming na kay Li Guangming at Chairman Dektang mag-ulat. Anong nangyayari? Ha? Hindi ka paniwala. Chairman Lee, talagang binuksan mo ang isipan naming mga matatanda. Noong si Xing Gudong pa ang nakapwesto, lalo na sa anak niyang Suwail, sobra talaga ang pagbibigay layaw niya. Kaming mga maliliit na stockholder ay walang pagkakataong umasenso. Ngayong nandito na si Chairman Lee, bubuti na ang buhay nating lahat. Tama. Sige, tapos na ang pulong. Ako si Ding Haiming. Gagawin ko ang lahat para kay Chairman Lee. Magsisilbi ako at susunod sa inyo ng buong tapat. Lahat po ay susunod sa gusto ng ating chairman. Mabuti. Galingan mo ang pagtatrabaho. Sige na. Opo. Shishi? Bakit mo binigay kay Ding Haiming ang sulat ng pagkakahirang habang nasa elevator?
Nahalata mo rin ba na gusto niyang palitan si Shing Gudong na siyang nagtatag ng grupong ito? Pero, para sa akin na nagsimula lang at biglang naging chairman dito, paano siya magiging tapat na tauhan? O matagal mo nang nakita na mahuhulaan ni Shing Gudong ang gagawin kong pagpapaalis kay Ding Haiming, tapos gagamitin niya ang gulo ni na Ding Haiming at Zhao Kai para udyukan ang mga miyembro ng board, para ang mga stocks natin na hindi naman nagkakalayo ay magpantay sa tulong ng mga shareholder para mapanatili niya ang kanyang posisyon pag hindi niya inaasahan na hindi ako susunod sa inaasahang galaw, kaya nagulo ang kanyang mga plano. At si Ding Haiming naman, iniisip na ng lahat na siya ay tauhan ko sa alanganing posisyon siya ngayon, kaya wala na siyang magagawa kundi ang sumunod sa akin. Napakatalino niyo talaga, young master. Tama ka naman dyan. Pero ang mga shares sa kamay ni Shing Gudong, mahirap gawa ng paraan, maging ito ay sakit sa ulo. Ano na ang gagawin natin? Young master, may nagbigay sa inyo ng malaking regalo ngayong araw. Ha? Shishi? Ano ba talaga ang regalong sinasabi mo? Chairman Lee, handa na po akong isuko ang lahat ng shares ko. Pakiusap, parang awa niyo na po. Huwag niyo na pong tapusin ang suwail kong anak. President Shing, matanda na kayo. Hindi na rin masyadong maganda ang inyong kalusugan. Huwag po kayong masyadong magmadali. Pag-iisipan ko muna ang bagay na ito. Shishi, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ngayong umaga po, may nakuha akong balita. Magandang dilag. May problema ka ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Wala ito. Gusto ko lang uminom mag-isa. Sige. Hindi na muna kita iistorbohin. Medyo matapang ah. Gusto ko iyan. Sino ba ang Hongfa na ito? Ang Hongfa ang tagapangulo ng Guangkai Association. 80% ng mga may-ari ng club sa buong bansa ay mga miyembro sa ilalim ng asosasyong ito. Bukod doon, ang Guangkai Club ng Hongfa ay kalat sa lahat ng lugar. Kahit sa ang panig pa ng lipunan, lakas talaga ang impluensya niya. Nagalit niya ang Hongfa habang ang Xingtian ay nasa Tianhai City Guangchai headquarters, dahilan kung bakit ito napahamak. Hi, anong magagawa ng paghingi ng tulong sa akin ng Shing Gudong na ito? Kaya ko bang kalabanin ang ganyang klaseng tao? Ano? Ang nanay ko? Iwan mo na muna dito. Araw na tayo. Sino ka ba? Ikaw! Lakas ng loob mong bastusin ang anak ko? Ako. Wala akong ginawa. Wala ka palang ginawa. Kahapon lang ay binigyan mo ng gamot ang isang babae. Natatandaan mo ba? Kung anong klaseng gamot yon? Hindi ko na kailangang sabihin pa, di ba? Ikaw. Sino ka ba talaga? Anak ako ng chairman ng Tianhai Group? At magagawa mo akong saktan? Hinding-hindi ka mapapatawad ng papa ko. Ang boss namin ay ang presidente ng Guangkai Association. Ang Tianhai Group nyo, walang halaga yan sa amin. Ang ginawa mong pambabasto sa ating young mistress, hindi na lang basta papalagpasin ito. President Hong, alam kong nagkamali ako. Parang awa nyo na, patawarin nyo po ako. Huwag na po kayong magalit sa akin, nakikiusap ako. Patawarin nyo ako. Mahusay na bata. Kamukhang kamukha siya ni KD. Magandang araw po, Uncle Hong. Pumasok na po tayo sa loob. Sige. President Hong, alam ko nang nagkamali ako. Patawarin nyo na po ako. Ako, hinding-hindi ko na po ito uulitin. Pakawalan nyo na po ako. Napakaduwag mo talaga. Xingtian, kung mapapatawad ka man sa pagkakataong ito, hindi na iyon sa akin nakadepende. Ang kapalaran mo ay ipinauubaya ko na kay Chairman Tianhai Group,
kay Li Guangming. Tian Hai Group? Ang tatay ko? Anong Li Guangming? Sa pamilya ko iyon. Xing Tian. Li Guangming? Nabili ko na ang Tianhai Group. Pati ang mga stock sa Xinggudong ay nailipat na rin sa aking mga kamay. Imposible. Niloloko nyo lang ako. Niloloko nyo lang ako. Ikaw na walang modong anak. Kahit sino ay pinatulan mo, ngunit talaga namang kinalaban mo pa sina Chairman Lee at President Hong. Ngayon ay kay Chairman Lee na ang Tianhai. Kung gusto mo pang mabuhay, ay dapat kang sumunod sa kanila. Hayop ka. Naririnig mo ba ako? Chairman Lee, nagkamali po ako. Napakabuti niyo pong tao. Patawarin niyo na po ako. Wala po akong kwenta. Isa lamang po akong basura. Ilang beses mo na akong hinaras at binalak mo pa akong tapusin. Bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit kita dapat pakawalan. Ganoon na lang ba natin siya papakawalan? Alam na niya ang kanyang pagkakamali at nangako na rin ako sa kanyang ama na kung ibibigay niya sa akin ang mga stocks ay pakakawalan ko ang kanyang anak. Xing Tian, sana ay magpasalamat ka sa iyong ama dahil para sa isang walang modong anak na gaya mo, ang pinaghirapan niyang kumpanya sa buong buhay niya ay ipinamigay na lang niya sa iba. Para sa mga magulang na nagmamahal sa kanilang anak, ibibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya at isasakripisyo ang lahat para sa kanila. Yun lang ang tanging alam kong sabihin. Ako si Xing Tian, kahit gago ako, ay wala akong kinatatakutan. Niligtas mo ang buhay ko ngayong araw, kahit na nawala na sa akin ang pagiging anak ng chairman ng Tianhai Group. Batang Master. Li Guangming, itong buhay ko, si Xing Tian, ay utang ko sa iyo. Simula ngayong araw, ikaw na ang kuya ko. Kung ano ang iutos mo, gagawin ko. Kung papupuntahin mo ako sa kaliwa, hinding-hindi ako pupunta sa kanan. Kailangan mo akong tanggapin bilang tauhan mo. Sige, tatanggapin kita. Pero, hindi mo naman kailangang saktan ang sarili mo ng ganyan, di ba? Medyo masakit nga. Pero sa mga napapanood ko sa teleserye, hindi ba ganoon naman ang nangyayari? Li Guangming. Bakit ito pa ang napili mong gawin, ano? Bakit kailangan mo pang maging usisero at maglaro sa kasino ni Hongfa? Ngayon, tingnan mo. Mahigit 10 taon na naipon mo, naubos lahat. Anong gagawin ko na ngayon? Hello? Batang Master, bakit kayo umalis ng walang kasamang bodyguards? Babalik din ako agad. Huwag kang mag-alala. Batang Master, may mahigpit na bilin si Senyor. Hindi niyo po dapat subukan ang kahit anong bisyo. Ako, uy. Hindi ako. Ako. Oo nga pala. Isa akong mayamang tagapagmana ng 10 bilyong dolyar. Panghihinayangan ko pa ba ang 10,000 dolyar na ito? Tama. Pero sa susunod ay hindi na ako dapat magsugal? Masyadong mapanganib. Anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Tumigil ka. Umalis ka rito. Anong problema nito? Binabastos ako ng masamang lalaking ito. Hoy bata, girlfriend ko ito. Pinapayuhan kita. Na huwag makialam. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi mo dapat sinasaktan ng mga babae. Tauhan ako ni Fengling Group. Kaya huwag kang makisawsaw rito. Fengling Group? Anong kumpanya yan? Hindi ko pa naririnig yan. Bata, kailangan kitang maturuan ng leksyon ngayon din. Wow, ang galing niyo po. Sa pagiging mahilig niya sa babae, ubos na ang lakas ng katawan niya. Kaya paano niya ako matatalo? Tingin ko, mahina na talaga siya. Huwag kang masyadong mayabang bata. Pagbabayarin kita. Halika kayo rito. Uy, huwag kang tumakas. Lumaban ka. Kaya mo yan, lusob. Anong lulusob? Kaya ko pa siyang talunin kahit wala siyang silbi. Pero kung dadagdagan pa ng isa pang mahina, hindi ko nakakayanin. Wala pa rito ang mga bodyguard. Gusto mo ba talagang mapahamak tayo? Takbo na! Anong nangyayari sa'yo? Mukhang nilasangan nila ako ng kung anong gamot. Anong gamot? Basta yung ganoong gamot? Walang mas mahalaga kaysa sa pagtakas natin. Gusto talaga tayong tapusin ng tarantadong iyon. Pasensya ka na, nene, bago lang ako rito. Hindi ko pa kabisado ang lugar. Wala akong alam na kahit anong daan. Lowbat pa itong cellphone ko. Hanggang dito lang ang kaya natin. Pagtiisan mo muna rito.
Bakit ang init ng ulo mo? Ikuha kita ng doktor. Huwag kang aalis. Binigyan nila ako ng ganoong klaseng gamot. Ha? Basta ganoong klaseng gamot. Ako. Pupunta ako para tawagin ng doktor para sa iyo. Bakit mo ako iiwan? Hindi ba ako maganda? Manatili ka. Hoy bata! Hoy bata! Umalis ka na ngayon at hindi kita papaparusahan. Huwag mo lang sirain ang plano ko. Bata, hindi mo naman siya kaano-ano, kaya hindi mo kailangang magbuwis ng buhay. Swerte mo ngayong araw, dahil wala akong balak na saktan ng kahit sino. Pakikinggan niyo ang sasabihin ni Li Guangming ngayong araw. Ikaw na walang kuwentang tamad, gumamit ka pa ng ganitong maruming paraan sa isang babae, isa kang hamak na daga na hindi makaharap ng tapat. Tapusin niyo siya. Huwag. Pakawalan niyo ako? Huwag. Huwag po. Hindi. Bata ka. Maraming beses mo nang sinira ang mga plano ko. Hindi na kita maaaring palampasin. Maraming beses mo nang sinisira ang mga plano ko. Hindi na kita maaaring palagpasin pa. Batang Master, okay ka lang ba? Shishi, sa wakas ay dumating ka rin. Master Hong, nakita ko ang lalaking ito na may masamang balak kay Jenny, kaya pinipigilan ko siya. Sa tingin mo ba ay bulag akong si Hong Fa? Zhao Fenglin, nagawa mong pagbalakan ng masama ang anak ko. Napakalakas talaga ng loob mo. Sugod. Pigilan siya. Pigilan siya. Master Hong, patawad, nagkamali ako. Hindi mo ako maaaring tapusin. Ako ang tagapagmana ng Fenglin Group. Sinong nagsabing tatapusin kita? Ilayo siya rito at parusahan. Batang Master. Batang Master. Batang Master. Wag. Batang Master. Batang Master. Ayos lang ang lahat. Wala na pong problema. Maayos na rin ako, salamat po, Shishi. Nga pala, yung babae ba ay anak ni Uncle Hong? Opo, siya nga si Hong Zeni, ang anak ni Mr. Hong Fa. Dalawa ang anak ni Boss Hong. Nasa abroad ang kanyang anak na lalaki, kaya si Miss Zeni lang ang kasama niya rito. Ano na ang nangyari sa taong iyon? Kay Zhao Fenglin. Pinagbayad siya ni Master Hong. Pinagbayad? Ha 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 ha. Guangming, nabalitaan kong gising ka na. Kamusta? Maayos ka na ba? Uncle Hong, kamusta na po ang anak nyo? Si Jenny? Ayos lang siya. Magpapahinga lang siya sa bahay ng ilang araw. Ganoon ba? Huwag kang mag-alala. Si Zhao Fenglin ay hindi namang iistorbo pa. Anong nangyari sa kanya? Sina pamilyang Zhao ay iisa lang ang anak. Simula ngayon, magiging mag-isa na lang ang batang iyon. Siniyak kong wala nang susunod sa kanila. Kasi basta't hindi na siya mananakit ng ibang tao ay sapat na. Guangming, hangang-hanga ako sa iyo. Iba ka talaga sa tatay mo. May paninindigan ka at may kakayahan. Niligtas mo pa si Jenny sa pagkakataong ito. Uncle Hong, labis po ang inyong papuri? Isang aksidente lang po ang nangyari. Hindi ko rin po inaasahan na anak niyo pala siya. Guangming, ano ba ang tingin mo kay Jenny? Magpakasal ka na kay Jenny. Batang Master, ayos ka lang ba? Uncle Hong, wag naman po kayong magbiro ng ganyan. Aba, hindi ako nagbibiro sa'yo. Alam mo ba nung bata pa ako, gustong-gusto ko ang nanay mong si Lan KD. Pero kalaunan, dahil sa paglitaw nitong si Li Tianhao, hindi kami nagkatuluyan ng nanay mo. Kay Hong Fa, habang buhay, hindi ako makikipagkasundo kay Hong Fa. Sino ba naman ang magkakagusto sa isang barbaro? Guangming, hindi ko sana balak na tulungan ka. Pero nung naalala ko ang nanay mo, nagpadala pa rin ako ng tao para kontakin si Miss Shishi. Pero hindi ko inasahan na ngayong nakita na kita, na ikaw at ang nanay mo ay talagang magkamukhang magkamukha. Nararamdaman ko na tanging ikaw lang ang nararapat para sa kaisa-isa kong anak. Hindi po, ano po kasi? Uncle Hong, siguradong sa isang sikat na universidad nagtapos si Alice, di ba? Sa top 50 sa buong mundo. Siguradong outstanding student din siya? Siya ang rank 1 sa business school.
At siguradong magaling din siya sa sining at musika, di ba? Ballet, opera, pagpipinta, lahat kaya niyang gawin. Tito, nagtapos lang ako sa isang hamak na paaralan at ang baba pa ng mga grado ko, wala akong maipagmamalaking talento. Guangming, ibig bang sabihin ito? Ay pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat kay Alice? Hindi po sa ganoon, hindi po. Kung gayon, desidido na ako. President Hong, ang aming batang master ay hindi pwedeng makasama si Alice. Pasensya na po. Tama po, hindi pwede. Bakit? Ibig bang sabihin ay dahil na naman ito sa walang hiyang Li Tianhao na iyon? Hindi po. Dahil kaming dalawa ni batang master ay naka-arrange na ang kasal. Ha? Noong nasa bahay pa po kami ng amo ko, ay nakatakda na kaming ikasal. Ano? Tama. Uncle Hong, engganyo na po kami ni Shishi. Ano po kasi? Kasi mukhang hindi talaga kami para kay Jenny. Mukhang kami sa pamilyang Hong at kayong mag-ina ay talagang walang tadhana para maging pamilya. Pero Uncle Hong, wag po kayong mag-alala si Jenny. Ituturing ko po siyang parang tunay na kapatid na babae. Sige. Guangming, kung may kailangan ka man, lapit ka lang kay Uncle Hong. Uncle Hong, mayroon po sana akong hihilinging pabor sa inyo. Gusto ko pong makuha ang club ng Shoujing. Shoujing? Pero mahirap kausap ang mga tao doon. Teka, hindi ba? Ang Shoujing ay pag-aari ng iyong Lola Li? Opo, tama po kayo. Kailangan kong makuha ang club ng Shoujing. Dahil kung gusto kong makapasok sa The Li family, kailangan kong magpakita ng sapat na puhunan. Napaisip ako, okay lang sa akin ang kahit ano, pero ang nanay ko at ako ay dumanas ng sobrang hirap sa loob ng maraming taon. Kahit matagal na silang hiwalay ni Li Tianhao, ngunit gagawin ko ang lahat para ang pamilya nila ay bigyan ng nanay ko ng maayos na posisyon at respeto. Sige. Anong gusto mong gawin ko? Hi. Sa wakas nakabalik na rin galing sa Tianhai Night Market. Napakaginhawa. Tara, uwi na tayo. Li Guangming, Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? at bakit naman bawal akong nandito? Li Guangming, naging padalos-dalos si Papa at naniwala agad sa mga sinabi mo. Pero si Hong Zhenny ay isang babae, nakikita ko, na kayong dalawa ay hinding-hindi tunay na magkasintahan. Anong sadya mo rito? Miss Hong, nakikita mo naman, ganito lang kaliit ang bahay namin. Hindi kasya rito ang isang espesyal na tulad mo. Wala naman akong sinabing titira ako rito. Alam ko namang ang tatay mong walang pakialam ay wali-walang pera para lipatin ka ng bahay. May matitirhan ako. Li Guangming, bakit ako nandito? Dahil gusto kita at pakakasalan kita. Ha? Li Guangming, aray, Hindi po, ma. ikaw talagang bata ka. Napakabuti sa'yo ni Shishi, pero nakikipaglandian ka pa rin sa iba. Ikaw talagang bata ka, nakuha mo talaga ang ugali ni Li Tianhao. Sige na, wag na kayong mag-away. Hija, susuko ka na ba? Tama. Tignan mo, napakaganda mo, makakahanap ka pa ng mas higit sa kanya. Ako, makikipaglaban sa'yo. Nang patas. Shishi, sigurado ka bang maayos ang itsura ko? Madam, napakaganda niyo po. Guangming, Shishi, wag na lang kaya akong pumunta? Ma, nandito naman ako, kaya huwag na po kayong mag-alala. Hindi magagawang hamakin kayo ng mga Dali family na yan. Madam, huwag po kayong mag-alala. Nandito po kami para sa inyo. Sige. Tara na. Madam, nandito na po sila. Ibinigay talaga sa'yo ni Tianhao si Shishi. Talagang ibinuhos na niya ang lahat. Sabihin nyo na po kung ano man ang sasabihin nyo dahil may gagawin pa ako mamaya. Sabi ko na nga ba? Plan KD. Na sa isang babaeng katulad mong walang modo, ang mga batang pinalaki mo ay magiging wala ring modo gaya mo. Ayos lang na pagsalitaan nyo ako ng masama, pero wag na huwag nyong idadamay ang nanay ko. Miss Wang, pinapayuhan kitang ayusin ang ugali mo, kundi huli na para magmakaawa ka sa akin mamaya. Wala kang galang sa nakatatanda. Paano nagkaroon si Tianhao ng anak na katulad mo? Oo nga. Kayong mga taga-Dali family, sa loob ng maraming taon, ay binaliwala kaming mag-ina kung hindi dahil sa kawalan ng tagapagmana at hindi kayo napilitang hanapin ako. Paano nga ba ako magkakaroon ng ama at lola na katulad nyo? Ikaw. Ang Dali family ay walang puwang sa suwail na anak na katulad mo. Li Guangming, babawiin ko ang lahat ng ari-arian mo. At pagkatapos ay kayong mag-ina ay palalayasin ko sa bansang ito. Tingnan lang natin kung kaya mo. Tingnan mo kung gagawin ko ba talaga. Guangming, humingi ka ng tawad sa lola mo. Lan KD.
Mukhang natuto ka na rin kahit papaano. Nay, bakit ako hihingi ng tawad? Ang The Lee family nyo ngayon ay wala ng silbi kundi isang walang lamang kumpanya. Sa loob ng maraming taon, si Tian Hao ang nagpalago ng negosyo sa ibang bansa, habang ang mga negosyo rito ay ipinaubaya sa mga kamag-anak. Ngayon, ang buong grupo ay wala na sa kontrol ninyong mag-ina. Kaya lamang kayo nakaupo pa sa pwesto bilang tagapamahala dahil wala lang naglalakas loob na patalsikin kayo. Anong sinabi mo? Pinapabalik niyo ako ngayon dahil lang sa wala ng iba, kundi lumaki na ang ambisyon ng mga kamag-anak natin. Si Zhao Fenglin, bilang pamangkin nyo, ay nagawa pang ubusin ang pera ng kumpanya para buksan ang tinatawag nilang Fenglin Group na halos kasing laki na ng pamilyang Lee kaya wala kayong pagpipilian kundi ang pabalikin ako. Ang ipaubaya sa iyo ang kumpanya ay mas malala pa sa pagbibigay nito sa aso. Sige lang, wala naman itong kaso sa akin. Pero ang huling hiling ni matandang Master Lee ay Lee Group ay dapat tanggapin ng mga apo ng pamilyang Lee. Kung hindi, lahat ng mga ari-arian ay ililipat sa kawanggawa. Humingi ka ng tulong kay pamilyang Zhao nitong mga nakaraang taon dahil lang sa umaasa kang si Li Tianhao ay makakapagluwal pa ng isa pang anak na lalaki. Pero hindi mo kailanman naisip na bago pa dumating ang anak na lalaki, ay nagpalaki ka na pala ng isang kawan ng mga traidor. Kung hindi ako nagkakamali, itong si pamilyang Zhao ay dati lang na tindero ng prutas, di ba? Napakagaling. Li Guangming, talagang hinahangaan na kita. Kung gusto nyong hawakan ko ang Lee Group, maaari naman. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Hinding-hindi. Sige. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Miss Wang, siguradong babalik ka rin para hanapin ako. Nay, tara na! Guangming, bakit mo na lang basta aalis? Ikaw si mga miyembro ng pamilya Lee, dapat mong makuha ang mana na ito. Nay, kung ayaw nilang ilagay ang pangalan nyo sa listahan ng pamilya, at ayaw nilang kilalanin ang pagiging tunay niyong ina ng kaisa-isang anak ni The Lee family, hinding-hindi ko tatanggapin ang The Lee family. Guangming, baliwala lang sa akin iyon. Nay, malaki na ang anak nyo? Magtiwala po kayo sa akin kahit minsan lang. Sige po. Mahal ko. Sabihin mo, anong nangyari? Sabi ni Papa ay maayos na ang lahat. Mabuti! Mahal na ginang, may nangyaring masama sa Shoujing. Hindi ba't binili na ang Shoujing ng isang mayamang negosyante mula sa ibang bansa? Wala na itong kinalaman sa The Lee family. Anong problema ang pwedeng mangyari? Pakitingin po nito. Itong Li Guangming na ito, iba ka rin talaga? Boss, Hindi ka ba marunong kumatok? pasensya na po boss, kasi karaniwan kapag pumapasok ako sa opisina ni Papa, hindi na ako kailanman kumakatok. Nga pala, dala ko na ang taong hinahanap nyo. Ang bilis ah. Siyempre naman. Ako si Xing Tian, bilang isang sanay na sa mundo ng mga mayamang tagapagmana, sinong hindi ko mahahanap ng mabilis? Pero boss, bakit ka naghahanap ng isang volunteer na guro? Ngayong mayaman na tayo, hindi ba't dapat lang na gumawa tayo ng mabuti? Papasukin mo na siya. Iba talaga ang antas ng pag-iisip nyo, boss. O magandang dilag, tuloy ka. Kumusta po, Chairman Lee? Ako po si Min. Kumusta, Miss Mi? Maupo ka. Hindi ko akalaing napakabata pa pala ni Miss Mi. Masyado niyo po akong pinupuri. Nabalitaan ko po na gusto niyo raw pong mag-sponsor sa paaralan namin. Oo, iyan nga ang bala ko. Interesado talaga ako sa paaralan ninyo. At saka, maaari mo bang idetalye pa ang sitwasyon sa lugar ninyo? Hindi ko akalaing may kakayahan pala si Li Guangming. At ginamit pa ang impluensya ni Hongfa para makuha ang aking mga ari-arian. Pagkatapos ay pumasok sila at may nakita silang mga maruruming sikreto na pati ako ay hindi alam. Sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay nagipit niya ako. Ma, ang batang si Guangming ay sadyang napakahusay noon pa man. Ang Shoujing ang unang club ni The Lee family. Magulo ang mga relasyon sa loob nito. Kaya binitawan nyo rin ito dahil hindi nyo na makontrol. Iba pa rin talaga ang pamamaraan ni Hongfa pagdating sa mga bagay na iyon.
At sa pagkakataong ito, sumali na rin si Shing Godong. Alam niyo rin naman po kung ano ang dati niyang trabaho. Anak, handa ko na siyang kilalanin. Pero sana sa regalong ito ay marunong tumanaw ng utang na loob si Li Guangming at tanggapin niya ito. Miss Mi, ikinalulugod ko na makilala ka. Ang mapangalagaan ng Chairman Lee ang mga estudyante, ang tunay na karangalan ko bilang guro. Tapos na ang usapan. Miss Mi, tara, uminom muna tayo. Hoy, matuto kang rumespeto. Hi? Nagustuhan ko ang ugali ni Sir Xingtian. Baka naman pwedeng pagbigyan kami ni Chairman Lee? Isang malaking karangalan po. Xingtian. Uminom ka, Xingtian. Xingtian. Nabalitaan ko, kinukuha niyo raw ang mga kliyente ng Saya kamakailan? Paano mo nalaman? Mukhang wala na akong pag-asa. Naniniwala akong magtatagumpay ka? Sana nga ay magkatotoo yan. Pero, hindi ko rin inaasahan na si Miss Mina ay mahilig pala sa mga ganitong klaseng kainan sa kalsada. Nag-aral ako sa ibang bansa noong kolehiyo. At pagka-uwi ko rito, gusto ko nang pumupunta rito para maranasan ang totoong buhay at kultura natin. Anong sabi mo? Sinong galit? Inom? Oo nga pala. Gusto kitang ituring na parang tunay na kapatid. Hindi ba't magkaibigan na tayo ngayon? Wala akong pakialam. Gusto ko pa rin maging magkapatid tayo. Maging kuya na kita talaga. Ayoko nga. Boss, wag mo akong iwan. Kailangang maging magkapatid tayo. Ako, kukuha ng litrato para may ebidensya. Halika, bilisan mo. 1, 3. Yeah. Pikit ang mata. 1 pa. 1, 2, 3. Ay sorry po. Istorbo po ako. Kaya kagabi ikaw, ako, at si Mina, tayong tatlo ay naging magkakapatid? Oo. Ito ang ebidensya. Kasamang epekto ito ng paglalasing. Mabuti na lang at naging magkakapatid lang tayo. Big brother, ginawa mo akong kapatid na lalaki, at si Mina naman ang nakababatang kapatid, panalo ka pa rin doon. Sabagay. Big brother, uuwi lang naman tayo para makita ang tatay mo at ang lola mo. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Isa itong bitag, siguradong may masamang balak sila. Narito na si Guangming na balitaan ni Papa na sa loob lang ng maikling panahon, 2 kumpanya at 1 club ang sunod-sunod na kumita. Ang galing mo talaga. Maupo ka na. Sinuwerte lang siya. Sana ay magkaroon din po kayo ng ganoong swerte. Ang pangalan mo at nilan KD ay nakalagay na doon. Iaanunsyo namin sa hinaharap na ikaw ang tagapagmana ng grupo at si Lan KD ang iyong ina. Sandali. Teka lang. Mayroon pa akong kondisyon. Heto. Hindi ko kailanman siya mapapakasalan. Anong klaseng tulong naman ang maibibigay sa iyo ng Li Shishi na iyan? Isang international trade tycoon, si Pamilyang Zhao, at ang pagsasama ninyong ito ay ako mismo ang nakiusap para matuloy. Ma, bakit niyo po ito ginagawa? Kayong mag-ama, pareho talaga kayong makitid ang isip. Li Guangming, ayaw mong magpakasal? Huwag mo nang asahan na kikilalanin ng legal ang nanay mo. Siya nga pala, bakit hindi mo pakinggan ang opinyon niya? Ma,
Lan KD, ngayon ay may nakalatag sa anak mo na dalawang opsyon. Ang una ay magpakasal sa pamilya ni Pamilyang Zhao. Dahil sa ganitong paraan, napakadali mong makukuha ang kontrata mula sa Saya Group. Ang isa pa ay mamuhay ng ganyan kastrikto na parang walang kwenta. O, sa tingin mo alin ang dapat niyang piliin? Ma, alis na po tayo. Hoy, Li Guangming, huwag mong subukan ang pasensya ko. Kapag pinakasalan mo ang apo ni Pamilyang Zhao, siguradong magtatagumpay ka agad sa buhay. Iyan ang babaeng nababagay para sa tagapagmana ng aking si The Lee family. Hindi lahat ng babae ay pwedeng pumasok sa pintuan ng The Lee family. Hindi ako payag. Ma, hindi niyo po pwedeng gawin iyan. Bakit? Talaga bang naniniwala kayong kayang lagpasan ng pag-ibig ang lahat? May lakas ba ng loob ang Lan KD na iyan na sumagot sa harap ko? Tian Hao, kung nakinig ka lang sa akin noon, sana ay hindi humantong ang The Lee family sa ganitong kalagayan ngayon. Dapat mong maintindihan na ang pagpapakasal sa maling babae ay magiging mitsa ng kapahamakan ng maraming henerasyon. Sumasang-ayon ako. Hahaha. Ma, Dati po ay naniniwala ako na dahil kayo ang ina ni Tian Hao at lola ni Guangming, dapat akong magtiis at magpakita ng lubos na respeto sa inyo. Sumasang-ayon ako sa sinabi nyo na ang pagpapakasal sa isang masamang babae ay makakasama sa mga anak. Pero sa puso ko, ang Guangming ang pinakamabuting bata sa lahat. Wala akong kakayahan na ibigay ang kayang ibigay ni The Lee family, pero umaasa ako na maging masaya siya. Maaring hindi ako sapat sa inyong paningin, pero sa puso ko, hindi rin po kayo isang mabuting ina. Kaya Miss Wang, patawad po. Tungkol sa kasal ng anak ko, ako dapat ang magdedesisyon at hindi kayo. Guangming, tara na. KD, Hinto. pasok. Magandang araw po, Chairman. Ako po ang bago ninyong assistant na si Su Xiaoya. Ah, nabanggit na ni Shishi. Naituro na ba niya sa iyo ang mga dapat gawin? Opo, pinapasabi po ni senior sister sa inyo na nang malaman ng apo ni Pamilyang Zhao ang pagtanggi ninyo sa kasal, ay nang ibang bayan agad siya. Sobra raw siyang nasaktan. At hindi rin masaya si Pamilyang Zhao. Hay. Sunod-sunod talaga ang mga problema. Chairman, may alam po akong konting paraan ng pagmasahe. Ipagmamasahe ko po kayo. Sige lang. Chairman Lee, wag na po kayong mag-alala. Alam naman ng lahat na bata pa lang ay matagumpay na kayo, Chairman Lee. Natural lang na marami ang humahanga sa inyo. Sino ka ba? At sino ka naman? Jenny, dumating ka na pala. Medyo busy si Shishi sa mga bagay-bagay kamakailan. Ito naman ang bago kong assistant na si Su Xiaoya. Assistant? Bakit ang dikit mo sa assistant mo? Gusto mo ba siyang isama hanggang sa kama? Ako? Ano bang pinagsasabi mo? Minamasahe lang niya ako. Kahit wala pa si Li Shishi, ako pa rin ang girlfriend ni Kuya Guangming, kaya wala kang puwang. Chairman Lee, maniwala ka sa akin. Ako. Boss? Grabe. Mina, pasensya na kung nakita mo akong ganito. Sino ang mag-aakala na si Big Brother ay sadyang nakakaakit? Ayos ka lang ba? Ayos lang, ayos lang, ayos lang. Pasensya ka na. Li Guangming, sabihin mo sa akin, kung sakaling ipakita ko ang video na ito sa lahat, anong mangyayari? Kung malalaman ng lahat na ang tagapagmana ng Lee Group ay may kasamang babaeng hindi kilala sa kotse para gumawa ng masamang bagay, ano na ang mangyayari? Buti nga, at nakakagawa pa ako ng ganoong bagay. Eh ikaw? Hindi ka na ba lalaki? Ikaw? Anong ako? Bakla, bakla, bakla. Bakla, 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 bakla.
Sige na, Lee Guangming. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Ipinadala ko na ang video na ito kay Wang Yulan. At hulaan mo, ano kaya ang magiging reaksyon ni Grand Aunt? At oo nga pala. Nandyan pa ang isang iyon, si Li Shishi. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman niya? Gusto ko talagang makita ang magiging itsura niya. Ang walang hiyang iyon, sa mismong panahon na kausap natin ang Saya Group para sa negosyo, nagawa pa niya ang mga bagay na ito? Mula sa sandaling ito, tatanggalin ko siya sa lahat ng kanyang mga posisyon sa Lee Group. Ang apo ng pamilyang Lee, pambabastos sa nakatataas sa kanya. Pag-api sa mga dati niyang katrabaho, pagpalo sa tunay na anak ng dating chairman ng Tianhai Group, at pag-angkin sa Tianhai Group, pati ang pagyakap at pakikipaghalikan sa kung sinong babae sa kalsada. Napakagaling. Napakagaling talaga. Ito ba ang mahusay na apo na dinala mo sa akin? Tia, huwag na po kayong magalit. Ang pinsan ko pong yan, matalino at mabait naman yan ng bata. Siya ang pinakamahusay sa aming magkakapatid. Hindi rin niya inaasahan na kapag lumaki na si Lee Guangming, ay magiging ganito siya. Tama po yan, Grand Aunt. Sinaktan lang naman po ako ng pinsan ko. Ayos lang po yon sa magkapatid. Ang problema ay ang pinsan ko. Bakit po siya naging ganito? Nakikita ko na ang pagkatao at ugali nitong si Lee Guangming ay hindi katulad kay Tian Hao. Posible kayang... Ma, ano po ba ang sinasabi niyo? Pinsan, huwag ka na masyadong ma-excite. Matapos, ng maraming taon na hindi pagkikita, biglang lumitaw ang isang apo. Kaya, normal lang na magduda si tita. Huwag mong galitin si tita. Hindi yan maganda para sa katawan niya. Tingnan mo ito. Mas may pakialam pa ang pinsan mo sa akin kaysa sa iyo. Sa tingin ko nga, itong si Lee Guangming ay hindi ko talaga apo. Grand Aunt, balita ko, mabuti raw ang pakikitungo ni Hongfa sa pinsan ko. Dati palang nagtatrabaho itong si Hongfa sa pabrika ni Lan KD. At nang naging malapit na itong si Lan KD sa tito ko, biglang umalis si Hongfa, baka naman, wag mong sabihing... Hindi ko hahayaan si Lee Guangming na sirain ang kadalisayan ng lahing The Lee family. Lee Guangming, nagkita na naman tayo. Oo nga. Kamalasan talaga. Bakit ka nandito? Anong kailangan nyo sa akin ngayon? Pinapunta ka namin dito ngayon upang ibunyag ang tunay na kulay ng ilang tao. Ikaw na impostor na umaangkin sa lahing The Lee family. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong hindi ka kailanman naging kabilang sa lahing The Lee family. Ha. Naku, kung ano ang sabihin mo, iyon na agad. Pag sinabi mong hindi, edi hindi. Bakit? Kaya mo bang baguhin ang DNA? Napakagaling mo naman. Napakatigas talaga ng ulo mo. Dr. Wang. Ito ang espesyal na doktor ni Grand Aunt. Dr. Wang, siya ang gagawa ng DNA test para sa iyo. DNA test? Nasaan si Wang Yulan? At si Li Tianhao? Kailangang makita ko sila. Habang hindi pa malinaw ang pinagmulan mo, hindi ka nila kakausapin. Simulan na iyan. Ito ang pinakabagong produkto ng ating Fengling Group. Sa loob lang ng 30 segundo ay malalaman na natin kung ikaw nga ba talaga ang apo ni The Lee family. Lapastangan. Lapastangan ka. Magaling. Kayong mag-ina. Talagang napakahusay ng plano ninyo para lokohin kami tungkol sa kadugo ng mga The Lee family. Tianhao, tingnan mo. Ito ang ginawa ng babaeng nagustuhan mo. Tingnan mo ang pinaggagawa niya. Gusto mo pang gumamit ng kung sino-sino para lang makuha ang ari-arian ng aming pamilya? Tia, huwag na kayo magalit. Bitawan mo siya. Lumabas kayo. Ma, hindi ako kailanman magagawang pagtaksilan ni KD. Noong hanapin namin si Guangming, ito ay sarili kong desisyon. At nakita mo rin, kamukhang kamukha ko si Guangming noong bata pa ako. Suway ka. Hindi ba silang KD ay may litrato mo noong bata ka pa? Bakit ang gulo ng isip mo? Isa pa? Kailan pa tayo sa The Lee family nagkaroon ng ganitong klaseng bata? Ang katotohanan ay lantad na sa harap mo, hindi ba? Pinsan, alam ko, bilang isang lalaki, na mapagtaksila ng babaeng minamahal mo, ay mahirap tanggapin. Pero sigurado kaming hindi mo siya anak. Hindi mo pwedeng ibigay ang lahat ng pinaghirapan ni Tia at ni Tito sa buong buhay nila sa isang hamak na bata lang, hindi ba? Sinabi ko na, si Guangming ang anak ko. Tio, nandito na ang lahat ng ebidensya. Bukod doon, si Dr. Wang ay, mula pa noong kabataan niya ay nag-aalaga na sa ating pamilyang The Lee family. Hindi ba't dapat kang maniwala sa kanya? Masyadong mabuti si Hongfa sa kanya, hindi malayong pakana lang nila ang lahat ng ito. Pakiusap, lumabas na kayo.
Ang usapin sa The Lee family ay hindi nyo na dapat pakialaman. Tia, tingnan mo. Ay nako, kaming mag-ama po. Parang nag-alala lang pala kami sa inyo nang wala lang. Sige po, una na kami. Sandali. Lapastangan na anak, wala kang modo. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Gagawin ko kung ano ang gusto mo. Nay, hindi nyo po pwedeng pirmahan iyan. Kapag pinirmahan nyo iyan, mawawala na ang Lee Group. Nay. Nay. Sinasabi nila na ang matandang ginang ng The Lee family ay lito na noong kabataan pa siya, kaya napilitan ang matandang ginoo ng The Lee family na gumawa ng testamento na kapag walang kwenta ang mga tagapagmana, ay ipamimigay na lang lahat ng ari-arian. Ngayong nakita ko na kayo, totoo nga pala ang sabi-sabi. Anong sinabi mo? Guangming. Tay, wag po kayong mag-alala. Kayo pong pamilya Fenglin Group, napakahusay nyo talagang magplano. Pagkapirma ng kontratang ito, siguradong lahat ng pondo ng mga Lee ay diretsyo at walang tigil na dadaloy sa Fenglin Group, di ba? At Miss Wang, hindi ba't sinabi nila sa inyo na kayo ang kanilang tiya, isang pamilya lang tayo, at ang kay Fenglin ay sa inyo rin daw? At si Zhao Fenglin, para lumakas ang impluensya, ay kinuha ang Shoujing, kaya napilitan ang The Lee family na umatras, tinangkang sakta ng anak ni Hong Fa, na si Hong Zhenny. Tapos, ngayon ay nabalitaang wala ng pakinabang dahil sa pagkapiyapi. Sinungaling ka! Nagsisinungaling ka! May ebidensya ka ba? Ako mismo ang ebidensya. Zhao Liang Chairman, dapat kang mag-ingat kay Lawang. Zhao Fenglin. Ano, hindi ka pa rin ba nadadala sa parusa? Grandma Wang, ako ang anak ni Hong Fa na si Hong Zhenny. Ako ang tunay niyang anak. Maaari akong magpatunay na sa pagitan ng papa ko at ni Auntie Lan ay walang kahit anong higit pa sa pagkakaibigan. Kasabay nito, noon ay binalak din ng papa ko na ipakasal ako kay Kuya Guangming, kaya imposibleng maging anak si Kuya Guangming ng aking pamilyang Hong. Ikaw na bata ka. Talagang naglakas loob ka pang pumunta rito? Kung ganoon, ang ulat na ito, paano mo ipapaliwanag ito? Kung ano ang puno ay siya ring bunga, ikaw ang nag-utos sa anak mo. Nasaktan ako, di ba? Kung hindi lang dahil sa awa ko sa inyong mag-ama, tapos na sana ang maliligayang araw niya. Ikaw. Ang amo at si Sir ay maaring magpunta sa ospital anumang oras para sa pagsusuri. Gayunpaman, mayroon akong dokumento rito na baka ikatuwa ni Mr. Zhao. Tay, ano po bang ginagawa nyo? Huwag mo akong tawaging Tay. Paano mo ito ipapaliwanag? Ito po kasi, Tagapangulo Zhao, niloloko po kayo ng babaeng yan? Niloloko po kayo? Kung nanloloko man ako o hindi, mabubuksan ang katotohanan kapag inulit natin ang test, di ba? Aba, nagpalaki ka ng anak ng ibang tao sa loob ng 22 taon. Nakakaawa ka naman. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Ako ang tanging tagapagmana ng Fenglin Group. Imposible ito. Tay, hindi niyo ako pwedeng iwan. Sinasabi ko sa inyo, kapag nalaman ko ang buong katotohanan, sisiguraduhin kong pagbabayarin kayong tatlong sabay-sabay. Zhao Liang, ikaw ang mas kaawa-awa dito. Wala kang kakayahang magkaanak. Ang asawa mo ay kaya lamang humanap ng paraan para mabigyan ka ng anak ay... Layas! Umalis kayong lahat! Anong karapatan mong paalisin kami? Tigil. Umalis kayong lahat. Tia. Layas. Shishi, dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali. Shishi, dahan-dahan ka lang. Masakit, dahan-dahan lang. Chairman Lee, ano bakit mo ko sinalag sa mga mansanas? Huwag mo nang isipin yon. Kahit sino naman siguro ay hindi papayag na makitang may babaeng nasasaktan, di ba? Hey, wala ganun talaga kapag mahusay at outstanding ang isang tao. Palapit na ng palapit ang usapin tungkol sa saya. Ang alitan sa loob ng Fenglin Group, ang paglalayas ng kaisa-isang anak ng mga Zhao, at ang pagkahimatay ni matandang ginang Lee. Sobrang busy ni Master ngayon, at hindi pa rin sigurado kung sa huli ay sino ang makakakuha ng proyektong ito. Kumusta ang paghahanda nyo? May pag-asa ba tayong manalo? Handang-handa na po kami. Sa totoo lang ay malakas ang laban natin. Pero magulo ang sitwasyon sa lungsod ngayon, kaya hindi pa sigurado kung magtatagumpay tayo.
Ay, siya nga pala. Iyong mga impormasyon at USB ng mga file, iniwan ko na sa opisina mo. Siguraduhin mong titingnan mo iyon ng mabuti para kapag may nagtanong sa iyo, ay hindi ka magmukhang walang alam. Masusunod po! Nasaan si Zhao Fenglin? Hindi ko na muling nakita. Subalit hiwalay na si Chairman Zhao sa asawa. Iniwan ni Mrs. Zhao ang lahat ng walang nakuha. Tila hindi pa nila naaayos ang lahat. Sila ba ang mga tao ni pamilyang Zhao sa banda roon? Siya si Zhao Kinian na chairman ng pamilyang Zhao. Sa inyong lahat, ako ang tumatayong tagapamahala ng bidding na ito para sa grupong Saya. Isang malaking karangalan na makaharap kayong lahat ngayong araw. Sige, magsimula na tayo. Inaanyayahan si Zhao Kinian ng Zhao Group at si Li Shishi ng Tianhai Group na umakyat sa entablado. Ikinagagalak ko pong katawanin ang aming grupo. Magandang araw sa lahat, mas makilahok sa bidding ng grupong Saya. Ito ay napakapantay. Sana ay magsaya ang lahat. At sana rin ang kumpanya natin ay magtagumpay sa lalong madaling panahon. Salamat sa inyong lahat. May mga pagtutol pa ba? Ginoong Chi, meron akong pagtutol sa naging resulta. Gusto kong isumbong si Lee Group sa pangungopya ng aming mga ideya. Ginoong Lee, nagpakita ng ebidensya si Ginoong Zhao Liang. May gusto ka pa bang sabihin? Hindi ako nanguha ng gawa ng iba. Kinuha niya ang gamit at sinabing kanya ito. Kaya ko rin gawin iyon. May saksi ako. Siya ang assistant ni Li Guangming na si Su Xiaoya. Miss Su, maaari mo nang sabihin ang totoong nangyari. Ang dokumentong ito ay tunay ngang pagmamayari ni Lee Group. Li Guangming, may bala ka pa bang magsalita? Li Guangming, ano pa ba ang gusto mong sabihin? Bakit hindi natin pakinggan si Miss Su hanggang sa matapos siyang magsalita? Ang lahat ng ito ay sariling gawa-gawa lang ni Zhao Liang pagkapasok ko sa Lee Group. Sinubukan niya akong bayaran para pagnakawan ng impormasyon ang pamilyang Lee. Pumayag ako noong una. Pero naantig ang puso ko sa kabutihan ni Chairman. Kaya magsasabi na ako ng totoo. Walang kinuha o kinopya ang pamilyang Lee. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Huwag mong kakalimutan. May kontrata ka pa sa kumpanya namin. Sisiguraduhin kong magsisisi ka sa ginawa mo. Sigurado ba kayo riyan? Siyempre po, ang babaeng ito may utang pa sa kumpanya namin na ilang 10 milyong dolyar. Dalhin siya sa kwarto ko mamayang gabi. Ipinahahayag ko na ang nanalo sa proyekto ng Saya Group ay walang iba kundi ang Fenglin Group. Maraming salamat sa tulong niyo, President Key. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong mangyayari ang lahat ng gusto niyo. Tigil. President Zhao, sana ay huwag kang makialam sa usapan ng iba. Tingnan ko lang kung sinong mangahas na lumapit sa kanya. Paumanhin po sa inyong lahat. Kakatanggap ko lang ng abiso mula sa headquarters na ang resulta ng bidding na ito ay kanselado at muli nating itong itutuloy sa ibang araw. President Key, hindi ba't nanalo na tayo? Eto, bakit naman naging ganito? Ito ang naging desisyon ng chairman. Ano? Batang Master, may nangyaring hindi maganda sa bahay. Tama na. Hindi ba't nalinlang ka lang ni Zhao Fenglin na pumirma sa kontratang iyon? Iyon na ang lahat ng pag-aari ng ating Dali family.
Matandang Lee. Patawad sa iyo. Naging mahina ako. Guangming, patawad. Sa pagkakataong ito, walang maiiwan ng papa para sa iyo. Ngayong ipit na sa problema ang pamilyang Lee, kung ang transaksyon sa saya ay hindi pa rin natin makuha, tiyak na lalong hihirap ang sitwasyon. Ang mga naiwan sa akin ay puro lang gulo. Iyon ang negosyo ng ating pamilya sa The Lee family. Sa loob ng maraming henerasyon, ginawa iyan ng ama mo noon. Nagtrabaho siya ng napakahirap sa loob ng maraming taon. Hanggang sa magkaroon siya ng maraming sakit. Pero ako, hindi eh. May paraan pa. Di Tianhao, nag-iwan ng testamento ang ama mo noon. Sa oras na ikasal ang anak mo, maaari nang ilipat ang mga hawak kong stocks diretso sa kanya. Ngayon, dahil abala si Zhao Fenglin sa maraming bagay, hindi pa ito nadadala sa notaryo. Kaya bago pa kumilos si pamilyang Zhao, kapag pinakasal natin si Guangming, maaayos na ang lahat. Kasal? Sa ngayon, ang Madam Wang Yulan ay humupa na ang gulo. Pero hindi naman ganoon kadaling magpakasal. Pero hindi po maganda ang sitwasyon ng pamilyang Lee sa ngayon. Pinaghirapan niya ni na Lolo at Papa kapag nakikita ko ang kalagayan ni Li Tianhao. Masakit din sa kalooban ko. Kahit anong mangyari, gusto kong iligtas ang pamilyang Lee. Sa tingin ko, maayos naman si Miss Shishi. Dapat din namang pumayag si Shishi. Ako, naging pabigat na ako kay Shishi dahil siya ang tumatapos sa lahat ng mga problema ko. Kaya kung magiging pabigat pa ako ulit kay Shishi, ay talagang hindi ko na yata makakayanan. Li Guangming? Pakasalan mo ako. Kuya Guangming, pakasalan mo ako. Papakiusapan ko si pamilyang Hong na tulungan ka. Sigurado ako na sa kakayahan ng ating pamilyang Hong ay talagang matutulungan si pamilyang Lee na malagpasan ang krisis na ito. Li Guangming, balita ko ay nahaharap ka sa matinding pagsubok. Handa akong magpakasal sa iyo. Teka. Napakabilis nyo naman yata kumilos. Pero kaya kong ibigay sa iyo ang mga sorpresang hindi mo inaasahan. Pangatlong kapatid. Li Guangming, kung gusto mong magpakasal, ako ang pinakamagandang opsyon mo.